tayo magsimula sa ating klase ngayong araw, simulan muna natin ito ng simpleng panalangin. Dennis, maaari mo pangunahan ang ating panalangin ngayong araw? Maraming salamat, Dennis. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin ngayon? Mabuti! Bago kayo magsiupo, maaari niyo bang pulutin ang mga kalat sa inyong paligid at pakiayos ang inyong mga upuan? Yan, maraming salamat. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon, tayo ay magkakala ng mga lumiban sa klase ngayong araw. Gia, sino ang lumiban sa mga babae? Mabuti. Justin, sino ang lumiban sa mga lalaki? Wow, nakakatuwang marinig na walang lumiban sa klase ngayong araw. Ayan, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbabalik tanaw sa kung ano ang inyong natatandaan. Pagkapul saan nga ulit ang ating tinalakay noong nakaraan? Mahusay. Ano-ano na nga ulit ang tinig ng mga babae? Magaling. Paano natin malalaman kung ang tinig ng babae ay isang soprano? Yes, Jasmine? Tama, mahusay. Paano naman kung ang tinig ng babae ay isang alto? Mahusay. Ano-ano naman ang uri ng tinig ng mga lalaki? Magaling. Paano natin malalaman kung ang tinig ng lalaki ay isang tenor? Mahusay. Paano naman kung ang tinig ng lalaki ay isang bass? Ayan, napakahuhusay naman ang aking mga mag-aaral. Nakakatuwang malaman na nakinig kayo sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, dadako na tayo sa ating bagong aralin. Ngunit bago tayo magpatuloy, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na tune and match. So, makinig ko na mabuti sa sasabihin ng teacher, okay? So, si teacher, magpapakita siya ng mga larawan ng iba't ibang instrumento. Pagkatapos, magpaparinig din ako ng iba't ibang tunog din na instrumento. Ngayon, ang gagawin niyo lamang ay ipaparis ninyo ang tunog sa larawan ng mga instrumento. Maliwanag po ba ang sinabi ni ma'am? Ayan. Ngayon, kailangan ko ng anim na magboboluntaryo para gawin ang aktibidad natin. Sino ang gusto magboluntaryo? Taas nga mga kamay. Ayan, yes, Abigail, Mia Joy, Dan, Veronica, Gia, Geraldine. Yan. So, maaari na kayong pumunta sa harap upang gawin ang ating aktibidad. Voluntaryo. Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, napakahuhusay naman ang aking mga mag-aaral. Ang lahat ng mga sagot ninyo ay tama. Kahit hindi pamilyar ang ibang tunog, nahulaan niyo pa rin kung saang instrumento ang pinanggalingan nito. Napakahusay naman. Sige nga, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ayan. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang pangkatang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na tugtog kaalaman. Sa aktibidad na po ito, masusukat ang inyong talas ng isipan o ang galing ninyo tumanda. So, si teacher may bibigay na instructions, alright? So, makinig na mabuti. Kayo ay hahatiin ko sa 4. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at ang pang-apat
syempre sila ang tatanghaling panalo at makakatanggap kay teacher ng premyo. Maliwanag po ba ang sinabi ni teacher? Ayan, mabuti. Sige, maaari nang magsama-sama at mag-usap-usap ang mga grupo. Okay, palakpakan nyo nga mga kaklase ninyong nanalo. At syempre, palakpakan nyo rin ang inyong mga sarili dahil ginawa ninyo ang lahat ng inyong nakakaya. Ngayon, maaari na kayong magsiayos ng kuko at ihanda ang inyong sarili sa pakikinig. Batay sa mga ginawa nating aktibidad kanina, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayon? Tama, mahusay. Ating tatalakayin ang iba't ibang instrumento mula sa pangkat ng rondalya, drum at lyre, at sa pangkat kawayan at iba pang katutubong instrumento. Ngayon dumako muna tayo sa unang pangkat, ang rondalya. Ang rondalya ay kilala bilang tagasaliw sa mga katutubong sayaw at tugtugin. Sa rondalya, makikita ang paggamit ng mga instrumentong de cuerdas o ang mga may string na karaniwang gawa sa atin. Narito ang mga halimbawa ng mga instrumentong pang-rondalya. Una ay ang bandurya. Ang bandurya ay may katawan na hugis, peras. Ito ay may 14 na kwerdas at isang butas na tumataginting na tunog. Ito rin ay kadalasang ginagamit upang tugtugin ang melody ng awit o musika. Sunod naman ay ang piccolo bandurya. Ito po ay kahawig ng bandurya. Ito ay mayroon ding katawan na hugis peras na may 14 na kwerdas. Subalit, mas maliit ito kung ihahambing sa bandurya. At dahil mas maliit ito, syempre mas higit na mas mataas ang tunog nito kaysa sa bandurya. Sunod naman na instrumento ay ang laud. Ang hugis din ng laud ay tulad din ng piccolo bandurya at bandurya na may mahabang leeg. Ang tinig po o timbro nito ay mas mababa ng isang oktaba o octave kaysa sa bandurya. Sunod naman ay ang oktavina. Ito ay may katawang tulad din ng isang gitara. Binubuo din ito ng 14 na kwerdas at tinutugtog sa pamamagitan ng pick. Sunod naman na instrumento ay ang gitara. Ito ay may 6 na kwerdas. Ito ang instrumentong ginagamit upang tugtugin ang mga chords o 3 kwerdas na pangsalib sa musika. At ang panghuling instrumento mula sa pangkat na rondalya ay ang bajo de unas. Ito ang pinakamalaking instrumento sa pangkat rondalya. Ito ay may 4 na makapal na kwerdas na tinutugtog sa pamamagitan ng paggamit ng bow. Ito rin ang katangi-tanging instrumento mula sa pangkat ng rondalya na walang fret at ito rin ang pinagbibigay ng mababang tunog sa bawat kanta o musika na ating narinig. Ayan. So, pakiulit nga ulit ang mga instrumento mula sa pangkat rondalya. Yes? Magaling. Ngayon naman dumako na tayo sa pangalawang pangkat. Ang pangalawang pangkat ay ang drum at lyre. Tuwing may pista sa isang bayan, hindi mawawala ang dumadagundong na tunog ng mga banda na tumatawag ng pansin sa bawat parada at prosesyon. Ito ay isang pangkat ng mga instrumentong percussion na kasamang nagmamarcha o naglalakad ng mga color guard. Ang konsepto ng bandang drum at lyre sa Pilipinas ay hamos sa mga bandang drum at bugle. Higit na mas kakilala ang bandang drum at lyre sa Pilipinas dahil ito ay mas madaling buuin. Narito naman ang mga instrumentong kabilang sa drum at lyre. Ang unang instrumento na kabilang dito ay ang snare drum. Ang snare drum ay isang uri ng drum na may 2 uluhan at may galaksi. Napapatunog ito sa pamamagitan ng pagbalo ng ulunan gamit ang isang pares ng patpat. Sunod naman na instrumento ay ang bass drum. Ang bass drum o bombo ay madaling napapansin sa banda. Ito ay ang pinakamalaking drum na naglilikha ng napakababang tunog kapag ito ay pinapalo. Ito ay ginagamit upang markahan ang wastong kumpas ng bawat musika. Ito rin ang instrumentong
tenor drum. Ito ay isang lipon ng drum na binubuo ng 2, 3, 4, 5 hanggang 6 na drum. Ang timbre nito ay higit na mas mataas kaysa sa bass drum. Ito ay pinapalo gamit ang pamukpok na yari sa kahoy. Sunod naman ay ang cymbals o tinatawag na pongya. Ito ay gawa sa manipis na haluang metal o alloy na hugis plato. Ito ay walang eksaktong tono. Napapatunog ito sa pamamagitan ng paghampas ng patpat sa ibabaw nito o sa pamamagitan ng paghampag nito sa isa't isa. Ang panghuli namang instrumento na kabilang sa drum at lyre ay ang tinatawag nating bell lyre. Ito ay ang pangunahing instrumento ng bandang drum at lyre dahil ito ang nagdadala ng melodiya sa banda. Kung sa rondalya, ang bida doon ay ang bandurya, dito naman ay ang bell lyre. Ito ay nahawakan ng patayo habang hinahampas ng metal na pamalo. Yan, ano-ano na nga ulit ang mga instrumento kabilang sa drum at lyre? Yes? Magaling! Ngayon dumako na tayo sa pangkatkawayan at sa iba pa katutubong instrumento. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga instrumento. Bawat katutubong kultura ay may sariling instrumento na sumasalamin sa kanilang buhay. Ang mga ito ay nakapangkat ayon sa paraan kung paano ang mga ito ay napapatunog. Unahin muna natin sa unang pangkat, ang aerophones o instrumentong diihip. Ito ang mga instrumentong hinihipan ng hangin upang tumunog. Unang instrumentong kabilang dito ay ang dildiwas. Ito ay isang instrumento na gawa sa 5 hanggang 7 kabit-kabit na kawayan. Sunod naman na instrumento na kabilang dito ay ang tungali. Ito ay isang flauta na hinihipan gamit ang ilong. Ito ay ginagamit ng mga taga-Kalinga. Sunod naman na instrumento ay ang tangguli. Ito ay isang katutubong trompeta na gawa sa sungay na kalabaw. Ano-ano na nga ulit ang tatlong kabilang sa aerophones o ang instrumentong diihip? Magaling! Ngayon naman, dumako na tayo sa pangalawang pangkat ng pangkatkawayan, ang chordophones o instrumento de cuerdas. Ito ay mga instrumentong napapatunog sa pamamagitan ng pagkalabit sa mga kwerdas gamit ang isang bow o mga daliri. Unang instrumento ay ang kudyaki. Ito ay isang instrumentong de cuerdas na may katawan na hugis bangka. Ito ay tinutugtog sa pamamagitan ng pagkalabit ng mga kwerdas nito. Sunod naman na instrumento ay ang litgit. Ang instrumentong gawa sa kawayan na may 2 kwerdas. Ito ay ginagamitan ng isang bow upang tumunog ito. At ang panghuling kabilang dito ay ang bitbit. Ito naman ay isang uri ng violin na tinutugtog sa pamamagitan ng isang bow na gawa sa kawayan at buhok na tao. Ayan, pakiulit na nga ulit ang mga instrumento kabilang sa chordophones o mga instrumentong de cuerdas. Yes? Mahusay. Ngayon naman, dumako na tayo sa sunod na pangkat, ang idiophones. Ito ay mga instrumento na tumutunog kapag ang buong katawan ng instrumento ay nanginginig ng mabilis o nagbabibrate. Kadalasan ang mga instrumento ito ay pinupukpok at piniis-is. Ang unang instrumento na kabilang dito ay ang tinatawag na gangsa. Ang gangsa ay isa sa pinakakilalang instrumento mula Cordillera. Ito ay isang flat na balat at bronze o metal na pinapatunog sa pamamagitan ng pagpukpok ng kamay o isang stick. Sunod naman na instrumento na kabilang dito ay ang agong. Ang agong ay isang napakalaking gong na bronze na may upo. Ito ang lumilikha ng malakas at malalim na tunog sa tuwing pinapalo ng stick. At ang panghuling instrumento na kabilang dito ay ang gabang. Ang gabang ay gawangis ng isang xylophone. Ito ay gawa mula sa kahoy na may iba't ibang haba na nakapatong sa isang kahoy na resortor. Ito
ito ay nakakalikha ng tunog kapag pinupukpok gamit ang kahoy na martilyo. Ngayon naman, dumako na tayo sa panghuling pangkat mula sa pangkat kawayan, ang membrane phones. Ito ay mga instrumento na gawa sa kahoy na bilugan na walang laman sa loob. Ang mga ito ay natatakpan ng nakaunat na pinatuyong balat na hayop. Ang unang instrumento na kabilang dito ay ang dabakan. Ang dabakan ay tubular drum na pinapalo ng stick o palad. Ang pangalawang instrumento naman dito ay ang gimbal. Ang gimbal ay tubular drum na may takip na balat ng hayop sa isang bahagi ng dulo nito. Sunod naman ay ang sulibaw. Ang sulibaw ay drum na gawa sa kahoy at balat ng baboy o bayawa. Ano-ano na nga ulit ang mga instrumentong kabilang sa membrane phones? Yes? Tama, napakahuhusay naman ng aking mga mag-aaral. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayon? Mabuti! Sige nga, para malaman ni teacher kung may natutunan talaga kayo ngayong araw, tayo ay magkakaroon muli ng isang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na hanapin ang kaanib. Makinig po sa instructions si ma'am, okay? So si teacher ay magpapakita ng mga larawan muli ng mga instrumento. At ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin ninyo kung saang grupo sila nakabilang. Kung kabilang ba sila sa pangkat rondalya, sa drum at larva o sa pangkat kawayan. Ayan. So handa na ba kayo? Maliwanag po ba ang instructions si ma'am? Ayan. Sige, maaari na tayong magsimula. Sino ang mga gustong sumagot sa ating aktibidad? Ayan. Sige po, maaari na kayong pumunta dito sa harap. Ayan, ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Napakahuhusay naman ng aking mga mag-aaral. Nagawa ninyo ng maayos ang ating aktibidad. Nakakatuwang malaman na kayo ay nakinig at may natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Naintindihan niyo bang lahat ang ating pinag-aralan ngayon? Sige nga, sino ang makapagbibigay ng mga instrumentong kabilang sa rondalya? Yes, Margie! Tama, magaling. At paano naman sa drum at lyre? Sinong nais magbigay? Yes, Cherry Ann? Mahusay. At sa huling pangkat kawayan, sinong nais magbigay? Yes, Jasmine? Tama, napakahuhusay niyo naman. Sige nga, bigyan niyo ang inyong sarili ng 10 palakpak dahil kayo ay nakinig ng mabuti at nakipag-participate sa ating diskusyon ngayong araw. At para naman sa inyong assignment,